rinig ko. Siya gusto pala kakampi na si Risa Hontiveros. Sino pag ibang gusto? Mga si Antonio Tinio, yung pumalit kay Franz Castro, mas gusto ko si Franz Castro. Pero ito si Tinio, walang kwentang taong ito eh. Ang napansin ko si Tinio, napakabubo mo talaga. Analisahin mo ng maayos kasi impression ko sa'yo, bubo eh. Ang nangyari sa inyo dito ngayon, sabi ni Congressman dati, ngayon secretary, dating secretary, si Silvestre Villo, ay ngayon kayong mga makakaliwa, tanggap kayo ng tanggap. Dati, ang tigas ng ano nyo, matatapang kayo. Hindi kayo tumatanggap ng mga bonus-bonus na binibigay. Ngayon, nauna pa kayo. Hindi nga nyo, hindi nga kayo nagkonforme sa pinakitang ebidensya ni Leandro Liveste Jr. Jr. Leandro Legarda Liveste. Ganun po nakikita ko sa inyo. So, paano naman maniniwala ang mga Pilipino sa inyo kaya putak ka ng putak? Ang pagputak nyo ay kontra sa kagustuhan ng mga Pilipino. Ang gusto ng mga Pilipino mabubo ng karamihan sa mga Pilipino ay matatanggal si BBM sa pwesto. At bakit ang kakasuhan niyang impeachment ay si Sara? Pakinggan natin yung kupal na ito na congressman na ito. Dapat sana hindi na ito nananalo eh. Kasi party list ng Axe Teachers Party List, mas gusto ko nandyan si Franz Castro, mas magaling ba yun? Yan, ito si Tinyo. Walang kwentang-kwentang teacher. Paano naging teacher ito? Pakitignan natin. Complaint ang nagbabadya laban kay VP. Bagong taon, bagong impeachment complaint ang nagbabadya laban kay VP Sara. At ang laman ng reklamo, posible umanong mas malawak pa. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Handa na kabayang bloc muling mag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na matapos na ang one-year bar rule sa February 5. At dahil isang taon na nakalipas simula nang ma-impeach ang bise, maaari raw gamitin sa refiled complaints ang mga panibagong impormasyon na isiniwalat ni Ramil Madriaga. Kita mo, ito si Ramil, ito si Antonio Tinio. Isa itong bobo na congressman. Bakit ko nasabi na bobo? Siguro, sapat naman ang kalaban niya para malaman niya na ang impeachment na reklamo ay maisasampa lamang ng isang beses sa isang taon. Ngayon, inaanonsyo niya, isasampa doon nila pagtatapos nitong February 6. Kasi nagsabi ang Supreme Court sa decision ng Supreme Court na pwedeng isampa ulit sa February 6 kasi yung February 6 ang pagsampa ng kaso ng pinakahuli. Doon sila umaksyon. February 5. So February 6 ang susunod. Ibig sabihin po, napakabubo niya. Ang tingin niya lang ay yung sinabi ng Supreme Court. Ang hindi niya alam, yan ang mahirap kapag hindi abogado ang congressman eh. Tapos kagaya kay BBM, yan ang mahirap pag hindi abogado ang presidente. Tinanong siya, sabi niyo may makukulong na kagad, ba't walang nakukulong? Ay sabi niya, Iwan, hindi ako abogado eh. So better yet, itanim niyo sa bato. Mas magaling na abogado ang presidente. Kita mo si Duterte, abogado. Sino pa bang huling abogado naging presidente? Balik tayo. Si Bongbong hindi abogado. Si Duterte pabalik abogado. Sino yun ay hindi abogado? Si Gloria hindi abogado. Si Irap hindi nga nakagraduate ng high school. Tapos si Ramos hindi rin abogado, engineer siya. Civil engineer. Tapos West Pointer. Tapos si Cory, math teacher. Yan. Si Marcos na senior, yan ang abogado. So, ibig sabihin, umalis siya 1986. Ang pinakahuling presidente na abogado ay siya. Ang sinundan niya na si
Dadong Macapagal na malinis, isa sa pinakamalinis na presidente natin ay abogado. Ang pinalitan ni Dadong Macapagal ay si Carlos Garcia. Si Carlos Garcia ay pumalit sa kay Manuel Rojas, abogado. Si Quezon, hindi rin abogado ang pinalitan. Si Usmeña, tsaka si Quezon, hindi rin abogado. Pabalik ka kay Emilio Aguinaldo, hindi rin abogado. Ibig sabihin, ilan lang ang abogado sa atin? Si Ruas, si Macapagal na Dadong, si Marcos na Senior, si Duterte, 4 lang. So, ngayon, sabihin ni BBM, pasensya na kayo, hindi ko masasagot, kasi ako abogado. O ito naman, si Tenyo, gusto niya isasampan kagad ng impeachment kasi congressman siya. Si Sara ng impeachment. Yan ang problema, hindi ka kasi abogado eh. Bakit ko nasabi na ganun problema? Kasi po, ang nakikita lamang niya ay yung decision ng Supreme Court na ang pinakahuling reklamong impeachment sinampa nyo ay yung February 5, na yung unang 3 impeachment ay in-archive ninyo. Therefore, pag nung archive nyo yung February 5, dapat mag 1 year pa, February 6 sa susunod na taon, kayo dapat magsampa. Pero ang problema ay hanggang ngayon, nakabinbin pa ang kaso, nag-motion for reconsideration pa kayo. Ibig sabihin, hindi pa tapos. Hindi pwede litis pendensia yan ang tawag na abogado. Kaya kung abogado ka, alam mo na hindi pwede isampa. Litis pendensia yan. At kung kailan madidismiss na final, saka pa lang magbilang ng 1 year. Problema. Ngayon, nag-uusasalita ko, January 2. Hindi pang decision ng Supreme Court. So, ibig sabihin, kung mag-decision bukas ang Supreme Court, January 3, January 4 sa susunod na taon, magsisimula, matatapos ang 1 year. Hindi ngayong February 6. So, kung wala pang decision, most likely walang decision ay palabas ang Supreme Court kasi marami silang kasong ibang asikasuhin. Mas unahin ng Supreme Court ang kaso sa habeas corpus na sinampa ng mga anak ni Duterte laban sa pamahalaan natin. At isabay yan na desisyon pati yung certiorari ni Bato at saka ni Duterte laban din sa pag-aresto nila ng illegal kay Duterte at pagpapalipad doon sa dihig. So, yan lang. Doon lang tayo tumingin. So, mga bugok pala kayo ng congressman. Kakahiya kayo. Sinasabi na nga, ulitin ko lang, ng ating konstitusyon na makapagsampa ka lamang ng impeachment complaint sa isang impeachable officer. Kagaya ni Sara Duterte. 1 beses sa 1 taon. So ngayon, kasi may nauna kayong sinampa, ang tanong, yung naunang sinampa ba, pwede natin sabihin na February 6, February 5 naisampa at February 6 na sila pwede makasampa ulit? Hindi natin pwede masabi. Bakit po? Hanggang ngayon, hindi pa final ang desisyon ng Supreme Court. Hindi pa final sapagkat nag-motion for reconsideration kayo, yung mga Wansan Bayanan, lahat kayo makabayan, kayo ni Nery Colmenares, House of Representatives, nagsampa kayo ng motion for reconsideration. Ang nagsampa pa nga dyan para sa House of Representatives ay yung Office of the Ombudsman. So, yan po ang naging problema ninyo. Kung nagsampa kayo ng motion for reconsideration, ay hindi pa tapos ang issue. So, kung hindi pa tapos ang issue, hindi pa kayo pwede magsampa ng bagong impeachment. Ganun lang ang aking puntos dyan, Mr. Antonio Tenyo. Kung inubos nyo yung inyong energy, yung ginagawa nyo, yung ginaganap ninyo, kung inubos niyo sa makabuluhang bagay at nagsumigaw kayo at
mag-demonstrate kayo sa loob ng Kongreso na ipilit ninyo ipasa yung anti-dynasty bill, mas maganda pa. Matutuwa pa ako sa iyo. Papalakpakan kita kahit umaga at hapon, gabi. Ang problema, hindi mo, iba yung mga inisikaso mo. Ano ba ang moralidad ng iyong pagsampa ng kaso kay Sara Duterte? Kahit na sabihin natin na, kung sabihin na natin pwede magsampa, ano ang moralidad sa likod niyan na isasampa mo ang kaso kay Duterte at hahayaan mo naman ang nagnakaw ng bilyon-bilyon? What moral authority do you have to file an impeachment complaint against Sara Duterte, assuming or presuming that it is allowed, when you are allowing, on the other hand, the scatting free of the mastermind in stealing of billions of pesos of money from the flood control projects, and no other than BBM, Romualdez, and Saldico. Sapat na po ang ebidensya ng mali-maletang mga pera na binigay sa kay Romualdez na hinahati-hati nila ni BBM, na sinabi rin nung una pa ni Gutesa na iyan nga nagde-deliver sila ng pera. At sigurado tayo kapag dumating dito, magpapakita lamang si Mark Teksay at saka si John Paul Estrada na sila ang nagdala ng pera papunta kay Bongbong Marcos at kay Romualdez, ay sapat na po ang ebidensya laban kay BBM. Anyat pabayaan mo. So ano ngayon nga klaseng congressman ka? Dapat ka tanggalin dahil hindi ginagawa ang trabaho ng congressman na mag-impeach. Ang impeach mo yung si Sara, na alam mo naman na yung kaso laban kay Sara ay binasura na ng Supreme Court, ulit-ulitin mo, i-recycle mo. Ang idinagdag mo lang dyan, yung affidavit na walang kwenta ni Madriaga na sinungaling, na kidnapper. Dagdagan pa lang abogado niya si Palad na nag-insist talagang dapat i-disbar to. Anong klaseng mga testigo kayo? Alam nyo ng mga testigo nyo na mga galing sa kulungan, na nakukulong, na convict. Minsan, tapos kinasuhan ulit. Siya naman, mayroon pa naman siyang security agency. Siya ang escort ng dalawang Chinese, tapos siya nagpakidnap sa kanyang escort. Ini-escortan si Mark Lu at saka si William Lu sa Tondo, Manila. Where is justice there, Antonio Tino? Sa totoo lang, gusto nilang kumita eh. At palihim ninyong ibinibigay yung pera ng mga bonus kinuha nyo, palihim nyo binibigay sa NPA. Yan ang akusasyon sa inyo. Ibalik natin, tapusin natin itong ginagawa ni Antonio Tino. Na umano'y dating bagman ni VP Sara. Handa tayong mag-endorse at maaaring madagdagan pa yung mga lalamanin ng complaint given na may mga bagong impormasyon na lumabas. O kasama doon yung affidavit ni Madriaga, lalo pa at binabanggit ni Madriaga yung mga susing tao sa ano nangyari sa confidential fund, no? Yung mga susing personalities na allegedly illegally pinagkatiwalaan ng confidential fund. Pero bago ito, titignan daw muna nila kung paano magdedesisyon ng Korte Suprema sa Motion for Reconsideration o MR ng Kamara. Kung kinakailangan ay handa tayong mag-endorsong muli, no? Pero hindi natin dapat pangunahan ang Supreme Court. As you know, hindi natin dapat pangunahan ang Supreme Court dahil meron kang pending motion for reconsideration doon, no? At kung magbabago ng posisyon ng Supreme Court ay magtutuloy na ang impeachment trial sa Senado. So hindi na kailangan ng pag-refile. Matatanda ang nagsumite ng MR ang Kamara
para i-reverse ang desisyon ng SC na ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa VP. Kaya umaasa raw ang Makabayan Bloc na maresolba ito bago pa mag-February 5. Darating tayo ron. No? Wait and see muna tayo kung ano mangyayari dito sa Supreme Court case. Pero kung sakali man daw na hindi ito magawa ng SC, handa pa rin silang mag-endorso ng panibagong reklamo laban kay VP Sara. Lalo pat Ano sabi? Kung hindi pa ba magdesisyon ang isi, handa sila mag-endorso ng panibagong reklamo. Hindi nga kayo maka-endorso habang hindi madidesisyonan ang kasalukuyang impeachment complaint, hindi pa tapos ang kaso. Kailangan mo na patapusin yan. Napakabubo kasi ng mga congressman na ito. Ay, yan ang mahirap kapag ang congressman hindi abogado. Kung ano na lang mga kinikwento may sinasabi, mas maganda pa nagsulong kayo ng tinatawag na political dynasty na batas. Ganun pa dapat ang gagawin ninyo. Imbis na si Bongbong naman, kung kasuhan nyo si Sara, bakit ninyo kasuhan si Bongbong? Di ba? So what moral authority do you have that you will file a case of impeachment against one person when in fact there is that other person who have stolen so many billions, in fact, nearly 1 trillion peso. Grabe. Ibig sabihin po, magnanakaw din kayo. Kayo mga makakaliwa, inaakusahan ko kayo na kinukuha, gusto niyo rin yung bonus na binibigay. At ibibigay niyo yan sa mga pasikreto sa NPA, sa mga gerilya. At ibibigay niyo, gagamitin niyo sa kampanya-kampanya ninyo. Mangre-recruit kayo. Wala na kayong ginagawang maganda. Kung mag-lecture kayo, oo, mas maganda mag-lecture kayo kung ano ang mga tinatawag na pamantayan, kung ano dapat ang buhay ng tao. Pero kung mag-recruit kayo para mag-NPA, alam niyo na, foul yan. Saan nyo ginagamit ang pera? Nakipagkutsaba nga kayo kay Romualdez noon eh. Tapos gayon, makipagkutsaba kayo sa bagong liderato na kay Romualdez din na ano yan, kumukuha ng lakas. Yan si Boji di. Tao rin yan ni Romualdez. Tao ni BBM. Grabe, overwhelming na po ang ebidensya na nagnakaw ng mastermind si BBM. And yet, you are still there protecting BBM. So what kind of makabayan kayo kung makabayan ba talaga kayo? O di kayo makabayan? O, di ba? O, pakinggan natin ulit yung ano nyo, yung sinasabi ninyo. kumpiyansa sila na itutuloy ng mga dati nang naging complainant ang muling paghahain nito sa Kamara. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Okay. Ito na lang, for the sake of argument. Although, confident ako na hindi matutuloy yan kasi may 1 year na bar. 1 year ang pagitan dapat. So, ang pagsukat ng 1 year, kung kailan magdesisyon ang Supreme Court, ay doon magsisimula ang sukat ng 1 year. Kung magdesisyon ang Supreme Court sa June 2026, then you have to file it in June 2027. Pagkatapos niya, October, filing na ng candidacy, wala na time. It's a useless exercise of the anything that you want to do, but yet you know that anything that you should do, that you would do, will not result in anything of value because you will be overtaken by time. And the next season is election time. October, filing na naman ng candidacy. October 2027. Diba? So, 2027 pa kayo pwede mag-file. June. Halimbawa, pero I doubt na mag-desisyon ang Supreme Court by June 2026. Marami pang isuunahin ng Supreme Court ang kaso na sinampa ng abogado ni Duterte. Patungkol dun sa mga habeas corpus na sinampa ng kanyang mga anak. Na kung saan hinihiling nila na ideklara na bawal ang pagbitbit nila sa kay Duterte at itapon sa dihig kasi walang imprimatur, walang warrant of arrest galing sa lokal na korte natin.
para sabihin na aristuhin si Duterte. Kaya dahil doon, kidnapping ang kaso nyo. Maswerte kayo ngayon dahil si BBM kakampi ninyo. Pero oras na magbago ang presidente sa 2028, sigurado kakasuhan kayo pati si Bongbong ng kasong kidnapping with serious illegal detention na ang parusa ay reklusyon perpetua. So ano ngayon ang gagawin natin? May impeachment ba? So ano ngayon? Paano ipapaliwanag sa tao na i-impeach si Sara tapos si BBM hindi? You cannot do that. At saka tandaan ninyo, mas marami ang buto na makukuha ni Sara kumpara sa kay sino man. Kasi ang buto ng kalaban ni Sara ay buto galing sa Luzon. Dito naghati ang Luzon. Kumpara sa Mindanao, Visayas, magsasama ang Mindanao at Visayas. Ganun po yan mangyayari. Kaya kita mo sa survey, ang taas sa survey ni Sara kasi umabot pa 95% ang na sa survey nila na talagang susuporta kay Sara galing Mindanao. Ganon din sa isang survey. Sa Palsi siya at saka sa SWS. Yung survey ng dalawang yan, pwede mapagkatiwalaan yan kung survey niyang hindi election time. Sa ngayon, mapagkatiwalaan yan. Negative nga yung trust rating kay BBM, negative 3. Paano manalo? Ibig sabihin, kung sinong ibang gustong pumasok na kakampi ni BBM ay matatalo lamang. So may mga kaisipan sila ni Ronald Llamas at saka si Insurrecto na patatakbuhin na presidente si Leni Robredo at vice presidente si BBM. Masisira lang ang reputasyon ni Leni Robredo yan, sasama siya sa magnanakaw, confirmed na magnanakaw. At hindi rin mananalo, luluha man dugo, hindi mananalo si Risa Contiveros. Pati si Rapi yan, giba na yan, sira na yan. So, yan po ang dapat tingnan mo. Ibig sabihin po, ayaw na ayaw ni Tinyo, kinukontra nila ni Tinyo, pati kasamahan niya, yung posibilidad na tatakbo, magkataon na tatakbo pa si Sara sa 2028. Kaya pinipilit niya ang mga impossible, mga imposible na mangyayari. So, yan lang ating pangyayari. Tapos sabihin natin yung bago, si Madriaga. Paano paniwalaan kay Madriaga? Aber, si Madriaga, nangyari po yung kidnapping ng dalawang Chinese June 3, 2022. Ngayon, naglabas na ng warrant of arrest yan yung korte sa 2022 rin. So, paano mo sasabihin na makagawa siya makatrabaho siya bilang bagban ni Sara kung merong kaso na nakaumang labang sa kanya? Kaya, nagsisinungaling yung ugok na yan, si Madriaga na yan. Na-convict na yan sa unang kaso. Tapos, may palabas ang abogado niya na ngayon lang papasok. Pasensya ka na, Attorney Palad, napakakupal mo talaga. Magkano bayad sa'yo? Pilit mo yung pinipilit yung bagay na hindi mangyayari. Wala kang ebidensya sa mga affidavit na ginawa mo para kay Madriaga. Anong klaseng affidavit yan? Butas-butas. Saan ka makakita? May tao ba nagtatrabaho na maraming trabaho, 5 trabaho sa isang araw? O yan, for the purpose of this discussion, ilabas ko nga yung yung affidavit ng client mo. Ikaw pag gumawa, inamin mo na ikaw pag gumawa. Nakakahiya naman tong affidavit na ito. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo, Attorney Palad? O, ito. Ito, ilabas natin ang affidavit. Affidavit ni Madriaga, kuno. Ay, mabilis ang analysis lang. Dito makikita na walang kwenta ang affidavit nito. Yan ang
Yan ang affidavit. Yan babasahin ko. Pakinig kayo. I, Ramil Lagunoy Madriaga. Okay, educational background. I took up the College of Law. Unang-una, mali ng grammar mo dito, Mr. Attorney Raimundo Palad. I took up the course or College of Law? I took up my law course I took up my law course from San Sebastian College of Manila, where I graduated where I studied in 1991 up to 1995. Dapat ganun ang English mo. Number 2, I graduated, sabi ni Madriaga, sinulat ito ni Palad I graduated in 1995. And took, double, ano ka naman, sabi mo na sa unang paragraph na 1995 siya, tapos susulatan mo pa rin ito, I graduated in 1995. Di nag-redundant ka na naman, anong klaseng English mo, Atty. Palad? Dapat sinabi mo na, I took the bar examination in 1995, but I did not pass. Ganun sana sinabi mo. Number 2, sabi natin, number 3, sabi niya, from 1993 to 2021, I worked in the following government offices. Letter A, Economic Intelligence and Investigation Bureau from 1993 to 1995. Ibig sabihin, nag-aral ka tapos nagtatrabaho ka sa Customs Bureau. Letter B, you also work at the National Security Council and the Intelligence Security of the Armed Forces of the Philippines from 2001 until 2015. So, wala kang trabaho mula noong 1996 hanggang 2000. Tama. Pero, tapos sa paragraph naman, ibig sabihin, dalawa trabaho mo, 2001 hanggang 2015. Bakit hindi mo sinabi kung kailan ka sa National Security Council at kailan ka sa ISAP? Hindi mo dinitalye. Sunod, anong klaseng, very basic naman ito, Atty. Palad? Anong klaseng gumawa ka ng affidavit? Letter C, nagtrabaho ka rin sa NSC, National Security Council, NBI, National Bureau of Investigation, Revenue and Integrity Protection Service, ito, BIR ito, from 2018 to 2020. Hindi mo man lang dinitalye kung kailan ka nataon sa NSC, kailan ka nataon sa NBI, kailan ka nataon sa RIPS, sa BIR. So, ibig sabihin, pag nakita mo, 2015, 2016, at hanggang 2017, wala siyang trabaho. Tapos sinabi niya, nagtrabaho kayo sa NSC, PSG, at GHQ, the same year din, 2018-2021. Ang ibig sabihin nito, gusto mo ipahiwatig sa mundo, nagtrabaho ka sa 5 opisina, sabay-sabay. Paano mo magagawa na sabay-sabay? Ibang klase ka rin empleyado, Galing mo, multitasking. So number 4, sabi mo, at the start of 2016 election campaign, then Congressman Roy Logoles introduced me to the Duterte family to provide political and security advice to then Mayor Rodrigo Roa Duterte. Paano mo masasabi ito? Na si Congressman Roy Logoles ay Liberal Party. Paano magkaroon ng pag-uusap si Roy Logoles at saka si Duterte na PDP? Yan pa lang, hindi mo pa napapatuloy. Dapat ikaw, Atty. Palad, nilagyan mo dyan ng explanation kung bakit. At lahat ng mga binabanggit mong facts dito, Atty. Palad, ay very basic sa isang abogado na alam niya ang gagawin niya na bawat binabanggit mo dyan, nilagyan mo ng dokumento para magpapatunay na totoo ang sinasabi mo patungkol sa mga trabaho at patungkol sa sinasabi mo rito. Sigurado pag nagtrabaho ka dyan, pupunta ka lang dyan sa opisina yan, kunin mo service records. At bakit di mo kinuha service records? Ito yung trabaho ng mga palpak na abogado. Tapos sinabi na number 4, at the start of number 5, I was also assigned to form groups
that would support Duterte's candidacy for president. Dalawang Duterte pinag-usapan natin. Sinong Duterte pinagsasabi mo? Si Digong o si Sara? Hindi mo naman binanggit dito kung kailan ka na gano'n na-assign sa group at kaninong group. Ibig sabihin, maraming butas-butas, maraming kulang-kulang ang affidavit na ginawa mo, Attorney Raymond Palad. Tapos number 6, when Duterte was elected as president, ibig sabihin, si Digong ito. He ordered me to serve as a counterintelligence agent for the National Security Council as part of the civilian. Asa na ang pruweba mo, papel mo, magpakita na inappoint ka dyan. Hindi mo nilagay dyan, Attorney Palad. Ano klase kang abogado ka? Ngayon, sinabi mo rito, 2016, wala kang trabaho. Inahalan sa Duterte 2016. Paano ma-reconcile? Next. Number 7, during the time. So 2016, I was instructed to provide intelligence information for President Duterte's Upland Double Barrel. Asa ng pruweba mo? Kwento ka lang ng kwento, walang pruweba. Asa ng papel na napapatunay na nilagdaan ng opisyal na ma-assign ka sa bilang intelligence officer para magbibigay ng informasyon para sa Upland Double Barrel? Wala. O tapos, sometime in 2018, I was formally assigned by the President Duterte to work at the PSG in Malacanang to teach tactical driving and strategic courses. O, tingnan na, 2018. Balik tayo dun sa paragraph 3. Paragraph 3. 2018. Anong trabaho mo? NBI. Tapos, may PhDs ka dalawa. Hindi mo mapatugma-tugma. Ano ba talaga, kuya? O, dito, balik tayo dito. Work with Mayor and Vice Mayor, President Sara Duterte. Vice President Sara Duterte. In 1918, I was formally introduced by President Duterte to his daughter. Aba, magaling ka. Asan ang pruweba mo na in-introduce ka? And I was likewise tasked to work for then Mayor Sara Duterte in intelligence gathering. Grabe ha? 2018, bakit hindi mo sinabi rito sa paragraph 3 mo na nagtrabaho ka pala sa sa Mayor's Office? Wala kang nilagay dito na nagtrabaho ka sa Mayor's Office. Oh. Ang trabaho mo 2018 to 2020 nilagay mo rito NSC, NBI, Revenue and Integrity Protection Service at saka NSC, PSG, GSQ. Dito pa lang sa huling-huli ng kasinungalingan mo, ugok na ugok ka talaga. Hindi, paano ito ngayon? Tapos sometime in 2019, I was instructed by then Mayor Sara Duterte to form a group to support her plan 2022 presidential election candidacy. Hindi nga siya magtumakbo eh. Ang tinakbo niya, Vice Presidente. Paano mo masasabi na totoo yan? In 2020, following the instructions of Mayor Sara Duterte, nag-form ka ng isip ko, no? Asan ang pruweba mo na may instruction ka sa iyo? Number 12, we were able to register ISIP Pilipinas at the Securities Council with me as the national convener. Asan ang papel mo para mapatunayan ang totoo ito? Hindi mo nilagay rito. Kadali lang kumuha ng papel sa SEC, Attorney Palad. Bakit hindi mo ginawa yan? Number 13, when Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice President Security and Protection. Gago! Member ka ba ng military? Official ka ba? Manggagaling po ito sa top level ng Armed Forces of the Philippines ang pagporma ng bagong unit. Hindi bang galing sa iyo? Ugok ka talaga. Sino ka? Tapos sabihin mo si Colonel Dennis Nolasco ang inintroduce mo kay Sara. Di ba si Digong ang presidente bago magpresidente si Bongbong? Di, kilala na ni Digong ito si Dennis Nolasco. Kasi nagtrabaho na siya doon sa panahon ni Duterte na Digong. Salto lahat ang kinakwento mo rito. Tapos number 14, sabi mo, Colonel Nolasco was one of my students. Hindi ka naman kilala ni Nolasco, hindi naman kinonfirm. Asa na pruweba mo na naging estudyante mo si Colonel Nolasco? At asa na pruweba mo na kinuha ni Colonel Nolasco si Colonel Raymond Dantira Chica? Hindi mo mga na mabigay ang tamang rangko. Ang tamang rangko nito, Lieutenant Colonel.
Number 15, from July 2022 to April 2023, I worked with Colonel Nolasco and Colonel Chica. Our work involved tactical transport services, securing BP Sara and other VIPs, conveying highly confidential information, and transporting large amounts of money. Paano mo man nasasabi na yan na mayroon kang warrant of arrest? Mayroon kang warrant of arrest galing sa RTC Manila sa kidnapping na ginawa ninyo. Paano may paliwanag yan na pwede ka pala magtrabaho na despite the warrant of arrest? Tapos sinabi mo, number 16, some of the work and information that I have personal knowledge of are the following. Number 17, asa ba yun? Page 17. Number 17. Ito, confidential funds. Sinabi mo, around December 2022, Colonel Nolasco sent me a text message instructing me to see him. I arrived at Ultra Pasig at around 1:30 p.m. I stayed with Colonel Nolasco until Colonel La Chica and 2 deputy vehicles arrived past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. Aba, tignan natin kung totoo ito. O asan ang prueba mo? Hindi mo pinicturean yan. Sabi mo, andun ang picture mo, andun sa cellphone mo sa korte. Number 18, sinabi mo, Colonel La Chica handed to me portions of that money. Ano yung portions niya? Magkano yun? Amounting to around 33 million to 35 million per duffel bag. Sabi mo, 4 na duffel bag. Kung 35 million, 4 na duffel bag. Magkano yan? 140 million. Ibig sabihin, nagsinungaling ka. Bakit? 125 million na namang binigay kay Sara eh. Sobra ka na. Number 18.1. 1 duffel bag of money was for a mayor. Hindi mo man mabanggit kung sino mayor sa Laguna binigyan. Hindi mo naman sinabi rito kung sino nag-utos sa iyo. Kung si Sara nag-utos sa iyo, wala kang binanggit. At asan katibayan mo na ikaw ka nagbigay sa inutusan? Madriaga, napakalaking pera yan para pagkatiwalaan ng kidnapper gaya mo. Ngayon, sinabi mo, I personally delivered it to a man in Cabuyao. Paano mo malaman na yung tao? Anong koneksyon niyo sa mayor? Wala ka, kulang-kulang mga butas-butas, mga wala pa kang paliwanag paano mangyari yung mga kinikwento mo. 18.2, another duffel bag of money. Duffel bag of money was delivered to a comedy bar owned and frequented by San Sebastian College Law alumni located in the Timog area. When I arrived, I saw OVP spokesperson Attorney Reynold Monsayak, a former classmate of VP Sara. He signaled for me to go upstairs and leave the money at the office. Ganun lang ba kasimple? 35 million yan ang laman. Gaganon gagawin ko. Sinya-share lang ako. Hindi ako papayag niyan. Baka mawala ang pera. Kung totoo sinasabi mo. O asan ang pruweba mo? Ay, nako. 18.3. Sinabi mo, another duffel bag of money. Pangatlong duffel bag ito. Was left in the car. O anong car? Hindi mo nga ma-identify kung anong kotse. Which I drove to the ombudsman's parking compound. Aba, hindi mo alam. Tapos kilala ka pa, pinapasok ka sa compound. Ombudsman. Asa na pruweba mo na pumasok ka sa ombudsman? When I arrived, the guard signaled for me to park in a specific reception. Bakit ka sinignalan? Inutusan ng gwardiya doon ka paparada. Kilala ka ba ng gwardiya? Nagpakilala ka ba? Anong pakay mo? Tandaan mo, istrikto ang ombudsman magpapasok ng kahit sino. Ilang beses ako nagka-hearing ng abogado pa ako. Sa ombudsman, sa labas lang kami pinaparada. Hindi kami pwedeng pumasok. Hindi mo nga sinabi rito kung sino nang papasok sa iyo. Tapos sinabi mo, after I left, I saw someone retrieve the keys and drive the vehicle. Saan mo nilagay susi? On top of the left front wheel. Paano mo malaman na ang kukuha ng susi ay, kung totoo kinikwento mo, ay siya lang dapat puntahan ng kutsing ito? Ay, daming butas talaga. Letter B, delivery to Santiago family. Sabi mo, on another occasion, 80 million ang pinag-usapan natin, sinasabi mo. Around the same period, I was handed a white Vios. Hindi mo nasabi ang plate number eh. By Colonel Nolasco, which contained money amounting to roughly 80 million pesos. Bakit may word na roughly? Tapos 80 million. Ibig sabihin, wala kang personal na alam kung magkano. 20. Colonel Nolasco instructed me to drive it to the parking lot of SM Mega Mall. I followed his instruction, locked the car, placed the keys on top of the
left front wheel, and then moved away and waited until someone retrieved the keys and drove it. Pwede ba yan? Makasiguro ka ba ng kukuha ng susi ay taong dapat papuntahan ng pera kung totoo man yan? Grabe ka. Tapos number 21, one day, I saw the same Vios being driven by the wife of Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala, named Rhea, who was a classmate of VP. Ngayon, may tumawag dito, classmate ni Ryan, tumawag sa akin. Nag-message sa akin, classmate ni Ryan Ray Kilala, abogado rin. Sabi niya, kilala ko yung asawa ng classmate ko. Hindi marunong magbaniho yan. Grabe. So, nagsisinungaling ka. O ito pa, number 22, 1 billion ha? 1 billion nag-deliver daw sa inside Super Grandja. Kasya bang 30 na maleta sa loob ng isang Super Grandja? O tingnan natin ang Super Grandja 1 billion. Tingnan natin kung magkasya. Meron tayong file dito sa kay Saldico. O ito. Buti na lang, meron tayong mga malita na gano'n para tingnan natin kung magkasya. I-out ko muna yung affidavit. Ito muna yung pera. Pakita ko muna pera sa inyo na 1 billion. O, yan ang 1 billion. Nakita nyo? Ganon karami 1 billion. Magkasya ba yan sa isang Grandja yan? Sige nga. Ang tangkad niyan. 50 million bawat isa. Kailan yan dinala? Sa bahay ni Romualdez? May 1, 2024. 34 luggages. Total 1 billion. Delivered to Romualdez residence. 8:03 p.m. May 1. Oh, paano magkasya kayo niyan? Ito pang ibang pera, marami pa oh. 29 deliveries yan lahat. Ayan, billion-billionis yan. Okay, hindi pa kayo maniniwala dyan? Ha? Antonio Tino? Na hindi pera yan? Oh. Ayan. Ang dami-dami niyan. Ayan ang listahan. Oh. Oh, yan ang 1 billion na binigay kay Attorney Jojo Cadiz na Yusek ni Bongbong Marcos. 1 billion. December 2 tsaka December 5 binigay. Oh, let's go back to the affidavit. Tapusin natin ang analysis. Mabilisan lang. Dito na tayo sa affidavit. So ibig sabihin, pinagkatiwala sa iyo 1 billion, nilagay sa Super Grandja na hindi man magkasya at inutusan ka na ni Master Sergeant Canlas. Huh? Master Sergeant lang inutusan ka. PSC officer whom I came to know in Davao to pick up a Super Grandja at Jollibee Kamuning, Quezon City and deliver it to a car wash along Daang Hari. Biro mo 1 billion, i-deliver lang sa car wash. Muntinlupa City, from the meeting point, I was told to proceed to Katarungan Village nearby where I handed the case to the 2 men who were inside the black Honda Civic. This delivery was later verified through a call from President Duterte himself who confirmed that the vehicle was received by those 2 men. Gago, tatawag ba si Presidente sa'yo? At hindi mo nakilala yung tao, binibigay mo yung kotse doon? Anong klase? Sino naman gagawa ng ganun? Hindi po ba nakapaniwala yan? O isa, ito may Honda Civic ka pa na kinikwento rito. Sometime in January 2022. Hindi pa Vice President si Sara ng January 2022. Naging Vice President lang siya nung nanalo siya ng May 9, 2022. Ito January, hindi pa. Sabi mo, in-instruct ka ni Sara, told me through a phone call to pick up a Honda Civic containing cash near the Kislap warehouse and deliver it to Jordan Plains Subdivision.
Novaliches, Quezon City, specifically to the house of the Santiago family, which had a green gate and was located inside the gated buildings. Oh, ano naman? Paano ka pinapasok dito ng gwardiya? At asa ng pruwiba mo na naputunan mo ng litrato ito? At hindi mo nga nasabi kung anong plate number ng sasakyan. Number 24, sinabi mo, days later, VP Sara again instructed me to pick up. Naku, hindi pa nga Vice President si Sara dito eh. To pick up another Honda Civic containing cash and deliver it to the same house of the Santiago family. Grabe ka naman. Tapos meron ka pa magnetic lifters. During my meeting with Attorney Manassas Scarpio, husband of VP Sara at Burgos Circle in Bonifacio Global City, he personally instructed me and my team to pick up the magnetic lifters at the Bureau of Customs. Grabe ha, pinagkatiwalaan ka pa ha. Dami-daming tao pwede mo utusan, ikaw pang utusan ha. The original plan, however, was aborted. Pero problema sa'yo, hindi mo pinaliwanag bakit ikaw ang pagkatiwalaan. It was aborted because one of the President Duterte's men, working as an intelligence officer, tipped us off that the shipment was a hot item and that someone had their eyes on the magnetic lifters containing tons of methamphetamine hydrochloride. Kung totoo yung sabi mo, walang makapigil sa'yo kung totoo ka sa sinabi mo. Bakit? Kay Presidente Duterte yun eh. Walang haharang dyan kung ang Presidente mag-utos. Buang. Ibig sabihin, hindi ka kapaniwala. Number 27, I met with Attorney Scarpio again at the same place in Burgos, Garcia, BGC, or Bonifacio Global Center, and I informed him that the shipment was a hot item and was being monitored. He then told me to do what is necessary. We therefore decided to proceed with the usual process of taking it out and facilitate the release from customs under our monitoring. Hindi niya ninyo kailangang gumawa kung talagang totoo kayo sa inyong kinikwento na yung mga Duterte nagpapalabas ng drugs. Isang tawag lang ni Digong yan. Hindi na kayo gagamitin. O yan, klaro na. Asan pa ibang kuhan? Ito, last paragraph. After the several days, I learned that the magnetic lifters had been released from the customs through the efforts of broker Mark Taguba. Si Mark Taguba ngayon na-convict na. Number 29, funding from Pogo operators. Funding for the ASIP Pilipinas campaign in 2021 to 2022 along with other parallel groups came from Pogo operators and drug dealers. I was able to identify several of these individuals during my frequent pickups of cash filled bags at locations such as the Gate in Pampanga, Vertis North, Mall and Beda and Seda Hotel in Quezon City. Alam mo, at Antonio Tinio, pag binasa mo uli yung decision ng Supreme Court na nag-MR kayo, sinabi ng Supreme Court na yung mga acts na nagawa hindi pa naging Vice President si Sara ay hindi nyo pwedeng isama sa impeachment. So paano mangyari yan? Ito, sinasabi niya January 2022. Ito naman, campaign 2021-2022. Hindi pa sa Vice President. At sinabi nyo, kinuha na sa Pogo. Paano na ba ilagay kay Sara dyan? Kasi nangyari niya, kung totoo man yan, ay hindi pa sa President. See? Have you noticed the difference? The difference between lie and truth? Lies and truth. Let you be the judge. Kung ano man ang inyo makikita dito. Ay, klarong-klaro naman sa ebidensya na walang-wala talaga. Okay? Si Romel, too much drama kayo. Bakit? Nag-explain lang ako, drama ba? Ikaw naman kasi naniniwala ka sa mga kwento na walang ebidensya. Kaya galit ka sa akin. Maka-BBM ka lang, binayaran ka lang bilang troll eh. Romel, Richard, Paul, Hapay. Ebidensya mo, boss, ilabas mo kung totoong magnanakaw si BBM. Iyon na nga, nilabas ko ng malamalita eh. Hindi ko pa nakita yun. Kabubo mo naman. Hindi kabubo, kundi kinakampihan mo lang. Gano'n naman talaga kayo. Bulag kayo, basta ang ebidensya kalaban sa inyong laban sa inyong mga idol, bulag kayo. Ito naman isa, hayaan ko na lang. Amil Mutalib. Si Father Alejo, Trililing, Dilimaw, ang mastermind dyan, si Insoy, ang advisor, at si Kiki Llamas,
ang consultant, miyatay na. Miyatay tano na. Okay, o ito pa isa. Si PN, si ano, Hoy, Ben Crudo. Ay, wala ka na. Ay, puro kang kwento ng walang kwenta. Hindi ko na babasahin yun sa iyo. Mr. YouTuber, kaya nga, patunayan mo na magnanakaw si Pipi. Ando na nga, mga mali-malita. Kailangan pa patunayan. Kabubo naman sa iyo. Jerry Forbes, buti patumigil ka na. Ay, puro mga kontra to isa na lang, si Elmer Tinio. Uy, kamag-anak ko si Antonio Tinio Watching from Victoria, Canada. Joseph Magbago, kang kalbo ka. Ay, wala. Ibig sabihin, talo kayo si debate. Puro mga pabersonal yung mga sagot nyo sa akin. Tommy, makabayan, black at mga dilawan, hindi sila para sa bayan. Sila ay pang-politika lang, dapat mawala na sa gobyerno ang grupo ng mga taong ito. Abatan TV, DDS ka kalbo. Ano kung DDS? Problema mo ba yan? Basta na ba? Si Sara, isa din yung, ang galing-galing ni Sara Alim Mutalib. Amil Mutalib, alhamdulillah, Attorney Engineer Toski. Bulag at bingi kasi ang mga masang Pilipino, kaya ito na nalimas na ang mga kaban ng bayan. Tama po kayo. Alorensin Lacona, tubol. Wala kang ginagawa kundi puro pabibersonal. Teresa, mali-malitang kwarta, delivered. Mr. Gutisa, bakit ang tahimik mo? Tinyo, bantay mo lang, lalabas yan kapag hindi na si BBM ang presidente, lalabas sa lahat ng mga yan. Arasausa, they will try to bend the law. Okay, Francisco Mikumpal. Francis Mikumpal. Long live po Sir Toto, tuloy mo lang ang ginagawa niyo para sa bayan. Tapos RB Ramsey, yan din ang komento ko noon, Dr. Toto, saan ang utak na makabayan black? Si BBM ang magnanakaw, si Sara ang i-impeach. Tanong lang, Dr. Toto, nakatanggap din kayo ito? Nakatanggap din ang malita mga yan. Arasasa, ang dami magagaling sa mga abogado. Isa karon, Dr. Toto, magkaisa naman sana ang mga matitinong abogado na labanan ang mga katiwalaan. Sana nga ganoon. Si Alicia Alden, parehong magnanakaw si Sara at Marcos, hindi dapat pagpalagpasin pati, wala pa lang tayong ebidensya na nagnakaw si Sara. Ano pa lang, parang feeling lang natin nagnakaw. Pero wala tayong ebidensya. Ang Merigespetos ay hindi ebidensya. Ang Merigespetos ay normal na ginagawa ng mga intelligence officers yan para hindi malalaman kung sino pinagbibigyan ng pera. At sa hearing ng Quadcom at saka Good Government Committee, lumalabas doon na andon lamang inamin na ni Nolasco, Colonel Nolasco at Lieutenant Colonel Nolasco at sila Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica na sa kanila binigay ang pera. At sila ang nagbigay ng resibo. Ganun na kasimple lang yan. Marami pang lilitaw na Ramil Madriaga, nakausap ko siya. Ma'am Pai, huwag mo paniwalaan Ramil Madriaga. Halata na po siya na hindi siya credible na testigo. Maaring testigo siya sa lupa, pero ito sa usaping ito, ang layo-layo niya. Kasi kung totoo siya Mampay, dapat noon pa siya lumabas. Ba't ngayon lang siya lumabas? Ganun na kasimple sa mata ng ebidensya. Kapag padili-dili ka, hindi ka nasabi ng totoo. Ganun lamang po yan. Teresa, Attorney Engineer Toto, analysis niyo sa poll sa katotohanan, more power. Ray Alvarez, wala na tayo magagawa kahit ano pang gawin natin kasi napakapal ng muka ng mga yan. Ang importante nila magnakaw ng kaban ng bayan. Fake news ka. Sinong fake news? Hindi ako sinabi niya yung si Alex Tuga sa fake news. Sami Galipolchero. Niregaluhan ka ba ng baril dati? Sino ba tinatanong mo? Socorro Loseño, si Michael Yang, kaibigan ni Tutiri. Ano kung kaibigan? Bakit? Napatunayan na ba? Si Las Cañas lang nagsabi na si Michael Yang ay involved sa droga. Alex Taugas, go. Salamat. So, Alia Peralta, asan ebidensya ng mga Bisaya? Puro lang kayo daldal. Huwag kayong magsalita ng tinatawag na pang-aalipusta sa mga Bisaya. Tandaan ninyo, mas maraming Bisaya kaysa Taga Luzon.
I-combine mo pa Luzon, Bisaya, tsaka, ang Bisaya kasi Mindanao tsaka Visayas. Sami Gail Pulchero, mga kagalit mo na raw sila. Ah, Socorro Lucenio, wala akong problema kahit galit sila sa akin. Sabi lang ko ng totoo. Sami Gail Pulchero, sira na ang ulo mo kabarangay ko. Ang reporter na kaibigan na muna binayaran ka ng raw ng mga do. Hay, wala pang bayad ng Duterte sa akin. Kahit piso, wala po. Rodi Rabi, Happy New Year. Mr. YouTuber, nakabase ka lang sa sabi-sabi dyan. Hay, kayo ang nakabase sa sabi-sabi. Ako may ebidensya pinakita, kayo wala. Dapat lang sampahan ng kaso si Inday. Asa anang ebidensya? Ulit-ulit? Recycled? Uy, mga wala talaga kayong kwenta. Pastor, Jeffrey, ito na naman si Kausing, sige tanggol sa mga Duterte. Bakit tatanggol ko talaga? Kasi tama naman eh. Kayo mga mali. Di ba, Romel Bingson, Dr. Toto, pinauso mo kasi ang Bendalo, kaya ganyan ang nag-isip ang mga yan. Oscar Palek, akala ko abogado si Tonyo, Sir Toto, hindi po siya abogado. Teacher siya, teacher. Hits mine only. Sanib persa ng mga demonyo, takot sila sa isang matino at maprinsipyo yung Duterte leadership. Tapos may YouTuber, parang hindi kaya abogado, masama ang magbibintang. Hindi po, may ebidensya po ako. Mali-malit ang pera, kaya ninakaw yun. Ano ka ba? For the purpose of political purposes, sapat na yun. Iba naman yan kung pag-usapan natin kaso. Ay, ang hirap sa inyo eh. Hindi ka kayo abogado, nagkikwento-kwento kayo. Nag-abogaduhan kayo. Ginawa ka bang kung kandi, nakalive siya ngayon? O sige lang, titirahin ko, insurrecto. Ayusin nyo pa yung anong ginagawa nyo. Ay, maka-BBM ka lang eh. Mga illogical po ang inyong pinagsasabi mo. Kaya nakakahiya ang bunyog sa iyo. Ginagamit mo lang ang bunyog. So, Rolly Zanyon, ayos ka, attorney, kahit na hindi ka DDS, basta nasa tama ka sa batas. Romel Bingson, naimbag rabi, kada kayo amin. Mga kwan, Black Chat, gandang gabi, Dr. To. Grabe ang baha sa Mindanao ngayon. Puta, tingnan mo ng baha ngayon. Butuan, Cagayan de Oro, talagang wala ng control dahil tuloy-tuloy ang flood control. Kahit ordinaryo na ulan lang dahil, ay nako, grabe, baha kayo dun sa amin. Socorro Lucenio, gising kay Toto Kausing, abogado si Duterte, kaya siya ang pinaka-worst na presidente? Hindi, pinaka-the best siya po siya. Kung tanggalin mo lang yung mga namatay, pinaka-the best siya. Ang gaya ninakaw ng BBM, bilyon-bilyon, trilyones. Okay, siguro, Dennis Kausing, Brad, Losel, Happy New Year. Thank you for the fair analysis. The case, sir, Toto. Okay, thank you po. Benji Piquero, mga adictos ka na nga, mga kakampi sila. Adictos President. Helen Baguio, good evening. Marinita ka, Junet, Catalunya Kausing. Baka nakatanggap din. Helen Baguio, Kabil Codilla, Happy New Year, sir. Maria Atol, bangag nga, iba, may kasalanan, singilin si Pedro o si Juan, samantalang inside job ang gagawin ng demonic government. Happy New Year, Ching. Maya Pabingi po, Sir Toto. Jing Onciano, Happy New Year. Sino pa? Alex Tugas. Okay. Sige. Hanggang dyan na lang siguro, sino pag iba? Francis, too much drama. Ay, tapos na yan. Nabasa ko na yan. Juan de la Cruz, DDS pa kayo. Okay lang po kung DDS, wala naman problema. At hindi po si Duterte na papatay kay Percy Lapid. Si Bantag po ang nagpapatay. Pero suspetsa ko, ang sa likod ay si BBM. Ganun lang po kasimple. Ohoy, Juan de la Cruz, 180 degrees to na. No, I am only truthful to the truth. Hindi kagaya kay Inso na puro lang sa BBM. Mga tiran, kahit marites na ebidensya, marites walang ebidensya, banat kay Duterte. Galit na sila kay Duterte. Ganun lang. Di ba? Ang tawag sa kanila, DDH, Duterte, diehard Duterte haters. Tatawagin niya ko DDS, tatawagin ko kay DDH. Las Vegas, ang bababaw ng mga pinagdedepensa ng mga BBM supporter.
Chris Bagtas, good evening from Chris from Ilagan City. Isabela Luzon. Rinaldo Policarpio, oy Konsi, magandang gabi. Tapos Las Vegas, mas maglalayasan sa Pilipinas mga kurap at magkikidnap kay Digong kapag president na si Sara kasi mapupuno ang kulungan. Tapos Bergie Alberto, kampon ka ng demonyo ng mamatay tao ng mga Duterte. Bahala ka sa buhay mo. Ikaw baka bubuka kasi. Kakampihan mo yung kurakot, bilyones, chicken poopers. Dr. Toto, kalaban mo na ba si Tumuturgo? Binibiran niya ako. Bibirahin ko rin siya. Sige, bakit hindi ka bumibira kay BBM? Nagnakaw na nga eh. BBS Las Vegas, pinaka-worst daw yung president na ang taas ng trust rating hanggang sa huling araw niya na si Digong. Pero itong negative trust rating, may tiwala sila. Ayan ang mga illogical na tao. Abogado sana, hindi naman illogical naman. Pasensyahan tayo. Mga mali ang ginagawa ninyo. Okay, hanggang dyan na lang at magandang gabi po.